ka na ba after ng iyong kamatayan? Insured ka na ba after ng iyong kamatayan? May plano ka bang paghandaan ang iyong kamatayan? Ito kasi yung tanong na hindi pinag-uusapan eh. Hindi po aksidenteng pinapanood mo ito. Tinakdanan ng Diyos ngayong araw na ito na malaman mo yung na mismong malaman. Pag-usapan naman natin yung hindi na pag-uusapan, yung yung hindi popular. Kung napaghanda mo na ba ang iyong kamatayan. So, handa ka na ba? Kasi hindi mo masasabi ang oras at kailan tayo kukunin ng Diyos eh. Lahat tayo ay mamamatay. Una-una lang talaga. Tayo po ba naisip na ba natin na kung ano ang mangyayari pagkatapos nating mamatay? Tayo ba ay matutulog lang o there is life after death? Paano kung totoong may langit at impyerno? So, ano na? Ito yung tanong na hindi natin napag-uusapan sa eskwelahan, mga kabarkada mo, sa mga aklase mo, sa mga kaopisina mo, at mismong sa pamilya mo. O minsan kahit ng asawa mo. Ikaw na nanonood ngayon, ano insurance mo pagkatapos mong mamatay? Insured ka na ba? So maaaring kumpleto ka sa insurance, no? Meron ka ng retirement, meron ka ng health insurance, meron ka na ring auto insurance sa iyong sasakyan. Meron pang pet insurance eh. At insurance para pambili mo na rin ng ataol mo at pamburol. Ito yung life insurance. So lahat ng insurance na yan ay hindi masama. Kung meron ka na ng mga earthly insurance na yan, meron kang na-miss na mas mahalaga pa sa mga insurance na yan. At ito yung after ng iyong kamatayan. Ito yung tanong, no? Yung bang eternal security natin, secured na ho ba? Teka muna Edwin, paano man nasisiguro na dapat bang paghandaan ng kamatayan? Ibig bang sabihin nun, maaari pang may mangyari pagkatapos mong mamatay? Yan po yung mga tanong. At ito naman yung tanong, no? Ang kamatayan mo ba ay katapusan mo na? Diba? Yan ang tanong eh. So hindi po ako ang makakasagot po niyan dahil hindi naman ako yung gumawa sa'yo. Ang magandang tanongin natin yan, yung Diyos mismo na gumawa sa'yo. At malalaman mo lang ang sagot kung bubuklatin natin yung salita ng Diyos. Diba? Kaya nga salita ng Diyos eh. So tingnan natin yung sinasabi ng Biblia. Yung libro na hindi binabasa ng karamihan eh. Kasi Biblia din ang sasagot eh. Sabi ko sa mga ngaral chapter 7 verse 4, mangmangang isang taong nag-iisip ng kasayahan, ngunit matalino ang isang taong naghahanda para sa kanyang kamatayan. O yan no, sabi ng Biblia, matalino ka daw pala kung pinaghahanda mo ang iyong kamatayan. Diba? Sabi ng Biblia, isang katalinuhan, yung pinaghahandaan ng kamatayan. So kung dapat paghandaan ng kamatayan, ibig sabihin may mangyayari pa after ng iyong kamatayan. Yun kung matalino ka. Diba? So ibig sabihin, ang kamatayan mo ay hindi mo pa katapusan. Kasi sabi diyan, pwedeng paghandaan ng kamatayan eh. Di ba? Kasi ganito lang yan eh. Ang buhay talaga dito sa mundo ay pansamantala lamang. Ang buhay dito sa mundo ay parang practice lang bago yung sumunod na totoong buhay. Mas mahaba ang iyong panahon pagkatapos ng iyong kamatayan kaysa sa buhay mo dito sa daigdig. Ang buhay ko kasi dito ay paghahanda lang. O, alam mo yun, parang introduction pa lang sa susunod na totoong buhay. Maaring mabuhay ka dito sa mundo no, ng mga 70 years o 100 years kung malusog ka. Pero kung panay ang kain mo ng pinagbabawal na mga pagkain o minsan 30 years pa lang, ligwak na eh. Ngunit ang buhay mo, after ng iyong kamatayan, ay walang katapusan. Yan po yung tinuturo ng Biblia. Kaya katalinuhan yung paghandaan mo, yung susunod na buhay. At ito yung walang katapusang buhay. Tapos sinabi din dyan na mangmang daw yung puro kasiyahan ng iniisip. Bakit daw mangmang daw yung puro kasiyahan ng iniisip? Temporary lang kasi nga naman eh. 'Di ba? Kung 70 years kang nabubuhay sa mundo at wala kang iniisip kundi kung paano magkapera, paano yumaman, paano gawin mo ang makatravel sa iba't ibang lugar, ay kulang na lang planet Mars, gusto mo nang puntahan eh. So yan ay hindi naman masama. Pero kung nakamatayan mo yan at wala kang time sa Diyos, saan ka pupulutin? So yan yung kamangmanga na sinasabi ng Bible, yung nabubuhay kang walang Diyos. Ang pinakamatinding kamalasan sa mundo ay hindi ang iyong kamatayan, kundi yung mabuhay ka nang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Di ba? Maraming mga tao, hindi alam kung sila pupunta pag namatay sila eh. Parang bala na, di ba? Pero yan daw yung pinakamatinding kamalasan sa buong mundo. Hindi yung kamatayan. Di ba pag sinabing kamatayan, parang napaka-unfortunate. No.
Ang pinaka-unfortunate, yung mabuhay ka nang hindi mo alam kung saan ka pupunta. Di ba? Kaya nga ang big idea dito ay meron pa daw buhay after ng kamatayan na dapat pinaghahandaan ng mga matatalino. So anong tanong ulit? Ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan? Para malaman natin kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan, ay tanongin natin mismo si Jesus, ang ating Panginoon. Kasi may tinuturo ang ating Panginoong Jesus kung ano daw yung mangyayari pagkatapos mong mamatay. Ito po ay makikita po natin sa Lucas chapter 16, verse 19 hanggang 31. So isa-isayin natin tong verse na to, no? Verse 19, may isang mayaman laging nagdaramit ng mamahalin at saganang-sagana sa pagkain araw-araw. So okay, sabi diyan, unang karakter, meron daw mayaman na sagana ang buhay. Verse 20, may isa namang pulubing nagangalang Lazaro na tadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Okay, meron daw pulubi na nakahiga sa pintuan ng mayaman. Lazaro daw yung pangalan. Verse 21, sa hangad na matapunan man lamang ng mumong nahuhulog mula sa pag ng mayaman ay dooy nilapitan siya ng mga aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay din naman ang mayaman at inilibing. Okay, sabi diyan, yung pulubi na si Lazaro ay namatay at kasunod yung mayaman. So pareho silang patay na. So ano nangyari? Sa verse 22, namatay ang pulubi at siya ay dinala ng anghel sa piling ni Abraham. Saan daw? Sa langit bilang parangal. So ang liwanag dyan, no, na kapag pala namatay ka, may susundo sa iyong mga anghel at dadaling ka sa langit. Yun ay kung pupunta ka sa langit. Di ba? Para ikaw daw ay parangalan. So may celebration pala pag namatay ka. So hindi pala totoo yung sinasabi nila na may 40 days pang nandito ka sa lupa pagkatapos mong mamatay. Yung kaluluwa mo raw kung saan daw mamamasyal. Nandyan yung pumupunta sa bukid, pumupunta sa bahay mo, pumupunta siya kung saan siya namatay, o kaya pumupunta ng Mall of Asia, pumupunta ng Boracay, namamasyal pa daw. So hindi pala totoo yun. Meron pa nga daw, gabi papasyal yung namatay mong lola sa kwarto mo at hahawak-hawakan ng malamig mong paa, no? Tapos sasabihin sa'yo, Apo, ipagtimpla mo naman ako ng kape. So hindi pala totoo yun. Kasi sabi diyan, pagkamatay mo, may susundo agad sa iyo. Yung mga anghel, kung sa langit ka pupunta. So confirm na, no, na meron palang life after death. Yung pulubi, winner na winner ang life niya after death. So continue natin. Sa verse 22, namatay rin ang mayaman at inilibing. So namatay yung mayaman. Ngayon tingnan natin kung ano nangyari sa mayaman sa verse 23. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. So yung mayaman dyan, no, napunta daw sa daigdig ng mga patay. So iba yung napuntahan ng mayaman. Napunta siya sa daigdig ng mga patay. Yung pulubing si Lazaro nasa langit. Tapos siya nasa daigdig ng mga patay. At visible niyang nakikita si Lazaro na kasama si Abraham. So sa verse 24, malalaman natin kung anong meron sa daigdig ng mga patay. 24. Kaya sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. So sabi diyan sa verse na yan, no, nagsisigaw daw yung mayaman na nasa daigdig ng mga patay kay Abraham at hinihingi daw niya na isawsaw daw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain daw ang kanyang dila. Dahil bakit? Sabi diyan, no, dahil ako'y naghihirap sa apoy na ito. So confirm na ang mayaman ay nasa daigdig ng mga patay ay init na init sa apoy. So alam mo na, ang daigdig ng mga patay. So clear na impyerno yun, ayon sa Bible. Sinabi naman sa Bible na impyerno yan. So, confirm po sa verse na ito na yung pulubi nasa langit at yung mayaman nasa impyerno. Ano nangyari? Verse 25. Ngunit sumagot si Abraham, Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya na siya rito, samantalang ikaw naman ay nagduro sa diyan. Pinapakita dyan na sinabi ni Abraham sa mayaman, Anak, remember nung naging maganda ang buhay mo nung nasa lupa ka pa. Samantalang si Lazaro, puro hirap. Kaya nga ngayon, baliktad na. Ikaw naman na naghihirap ngayon at si Lazaro naman ang mayaman ngayon. So, di ba?
So eto maaari itanong niyo po sa akin, Sir Edwin, kapag pala mayaman ka, napupunta ka sa impyerno? At kung mahirap ka, pupunta ka sa langit? Ganun ba yun? So ang sagot ko dyan technically, nagiging ganun talaga. Kasi nga naman, pag marami kang pera, nawawalan ka ng time sa Diyos, di ba? Pasyal dito, pasyal doon, kain ng masarap dito, kain ng masarap doon, party rito, party doon. Tapos dami mong kaibigan kasi dami mong pera di ba? So, dami mong oras. Tapos dahil mayaman ka, di mo maiwasan maging mayabang ng konti, mata pobre. Tapos madali sa'yo magpaikot ng tao, mang-api na rin ng tao, madali sa'yo yun. At higit sa lahat, kapag nga naman mayaman ka, wala kang time sa Diyos Kaya ang resulta, nabubuhay ka sa sarili mo. Ang Diyos mo ay pera, ang Diyos mo ay mga achievements o mga narating mo, di ba? Kaya kung abutan ka ng kamatayan na nabubuhay ka sa sarili mo, alam mo na kung saan pupulutin, di ba? Pero meron din namang mayaman na may takot sa Diyos, di ba? Pero majority ganun Kapag talaga may pera ka, karamihan, pumapangit ang ugali, di ba? At kapag nakamatayan mo yan, alam na this, di ba? At kapag nga naman naghihirap ka, wala kang inaasahan, so naturally, ang tao kapag wala nang nalalapitan, sa Diyos lumalapit At kapag malapit ka nga naman sa Diyos at nakamatayan mo yan, talagang makakapunta ka nga naman ng langit kasi napalapit ka sa Diyos Nalaman mo yung mga bagay na dapat mong malaman kagaya ng nalalaman mo ngayon. Pero again hindi lahat ng mahirap ay mapupunta sa langit. Kasi meron din naman na mahirap na talagang walang iya no? Imbis na sa Diyos kumakapit, sa patalim kumakapit Kaya yan siguro ang nangyari sa pulubi na si Lazaro at yung mayaman. Verse 26, bukod dito may malaking bangin sa pagitan natin kaya't ang mga naririto ay hindi na makakapunta dyan at ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. So sinabi sa verse na yan geographically na merong spaces between heaven and hell na ang mga nasa langit na ay hindi na mapupunta ng impyerno at ang mga nasa impyerno ay hindi na pwedeng makapunta ng langit. Sa madaling salita, kapag namatay ka na, wala nang bawian. Kaya you have choices habang nabubuhay ka pa. Kung gusto mong mabuhay para sa sarili mo, so you go to hell. Gilang. Pero kung nabubuhay ka para sa Diyos, heaven awaits to you. Ngunit sinabi dito ng mayaman, verse 27, kung gayon po ang mga Abraham, pinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa. Okay, isang revelation sa verse na ito, na yung mayaman nagre-request kay Abraham na pabalikin si Lazaro sa bahay ng kanyang tatay at sa 5 niyang kapatid na para balaan daw sila tungkol sa lugar ng impyerno. So pinapupunta niya si Lazaro means kung patay si Lazaro at pumunta sa mundo ng mga buhay, parang sinasabi dyan na magmulto daw si Lazaro sa bahay ng kanyang tatay at mga kapatid. Yung mga naniniwala sa multo dyan, pakinggan nyo ito mabuti, kung posible ba makabalik ang isang patay sa mundo ng mga buhay para magpakita. Kasi yan ang request ng mayaman, di ba? Sabi dyan, pinapakiusap ko pong papuntay na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama sa aking 5 kapatid na lalaki. So anong reply ni Abraham? Verse 29, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, nasa kanila na ang sinulat ni Moses at ang mga propeta, yun ang kanilang sundin. So okay, ang reply ni Abraham, nasa kanila na ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, ayun daw yung kanilang sundin. So ang tanong, ano ba yung sinulat ni Moses at ng mga propeta na dapat nilang sundin? Alam niyo po kung ano yun? Di yung ang Biblia hindi binabasa ng mga taong walang time sa Diyos, di ba? Kasi kaya ako sinasabi na ang Biblia ay sinulat ni Moses at ng mga propeta kasi ang Bible ay may Old Testament at New Testament. Noong time ni Jesus, yung Old Testament ay sinulat ni Moses at ng mga propeta. Kaya ang tunay na sinasabi dyan nasa kanila na yung Bible, yun ang kanilang sundin, di ba? Kaya maliwanag na kapag binabasa mo itong Bible, dito mo matatagpuan yung kaligtasan Ang problema sa panahon ngayon, marami tayong time sa pagbabasa ng Facebook, manood ng YouTube, mag-TikTok, mag-Mobile Legend, manood ng Netflix, pero nakaligtaan natin basahin ng ating Bible Kasi kung pinaghahandaan mo yung kamatayan, binabasa mo dapat ang Bible. Dahil nasa Bible ang kasagutan kung paano ka maliligtas. Verse 30, sumagot ang mayaman, hindi po sapat ang mga yon. Ngunit kung magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan. So sinabi naman sa verse na yan, na yung mayaman, nakipagdebate pa talaga kay Abraham. Sabi niya,
Hindi po sapat ang Bible. Kung magpapakita daw sa kanilang isang patay na muling nabuhay, magsisisit sila at tatalikuran ng kanilang mga kasalanan. Kapag nga naman ang isang patay na muling mabuhay at magkukwento tungkol sa impyerno, maniniwala ba talaga ang mga tao na makikinig sa kanya? Actually, nangyayari na po sa panahon natin yan eh. Yung patay tapos nabuhay at nagkukwento na napunta daw sila ng impyerno at langit. Marami po niyan sa YouTube, search nyo. Marami ho nangyayari niyan. Ang tanong, pinaniwalaan ba sila? Hindi. Ang comment pa nga sa kanila, may mga tililing daw, kwentong reliyon lang daw, etc. Diba? O kaya, nababaliw lang daw. Verse 31, sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moses at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling mabuhay. So ayan no, ang reply ni Abraham, kung ayaw nilang sundin daw ang Bible, hindi rin nila paniniwalaan ang patay na muling nabuhay. Kaya nga yung mga namamatay ng ilang oras o nakokomatos at pagkatapos ay mabuhay at nagkukwento tungkol sa langit at impyerno, talagang walang naniniwala eh. Kaya nga sinabi ni Abraham na basahin na lang daw nila yung Bible. So ang insight natin sa verse na ito, no? So there is life after death. Kaya pala sabi ng mga ngaral na matalino ang maghanda ng kanyang kamatayan dahil ang kamatayan pala ay hindi pa natin katapusan. So there are places after death. So dalawa lang pupuntahan natin, langit at impyerno lang. Kaya wala akong purgatorio. Naku, hindi po totoo yun. Sinasabi ng iba na may purgatorio. Imbento lang po ng reliyon ho yan para, alam mo yun, suportahan ng kanilang paniniwala. Kasi no, kung may purgatorio, parang sinasabi mo ang Diyos, walang isang desisyon. Di ba tayo nga, inis na inis tayo sa mga taong pabago-bago isip. Tapos inis na inis tayo sa mga taong, alam mo yun, yung, nagkamali. Iba na naman. Iba desisyon ngayon, iba kinabukasan. Hindi po ganun ang Diyos. Kasi pag may purgatorio, parang sinasabing, nagkamali. Mapupunta siya ng impyerno. Teka, lagi ko muna sa purgatorio to, tapos mag-iisip ako. O, di ba? Pwede na pumunta sa langit. So, parang city hall na meron ka munang padrino, no? So, hindi po totoo po yun. Wala po sa Biblia po niyan. Papuputol ko ulo ko. Kung meron kayong nakita niyan sa Bible na may purgatorio, wala po niyan. Number 3, there is no way back to the world of the living. So wala pong multo, no? Ngayon kung may magpakita sa iyo na kaluluwa ng nanay mo na patay na, ay hindi nanay mo 'yun. Baka demonyo lang po 'yun na nagpapanggap na nanay mo. Ginagawa ng demonyo para gawing sinungaling ang Biblia eh. Number 4, the Holy Scriptures is the key of salvation. Kaya kung gusto mo maligtas, nasa Bible po nakasulat kung paano. Kaya nga po nandito po ako para i-share sa inyo bilang mga ngaral kung saan sa Bible yung sinasabing maligtas. So ang tanong, no, paano ba maligtas? So may sagot po ang ating Panginoong Hesus dyan. Una, babala. Pangalawa, sinabi niya kung paano maligtas. Sa Mateo 7:21 sabi rito, no, hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit, kundi yung mga tao lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So una niyang sinabi diyan, yung babala muna, na hindi daw lahat na nagpipray sa kanya ay makakapasok sa kaharian ng langit. Hindi porke paladasal ka, kilala ka na niya, no? Hindi ho yun. So yung pangalawa, yung condition para makapunta ka ng langit. So ano yun? Kundi yun lamang sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit. So ang condition para makapasok ka sa langit, kung susundin mo lang daw yung kalooban daw ng kanyang ama. Diba? Sabi daw na iba rito, good works daw. Good works ba sinasabi ni Christ dito? Tingnan natin kung good works ba. Again, ang condition para makapasok ka sa langit, kung susundin mo lang daw yung kalooban daw ng kanyang ama. Kasi ang tanong dito, no, ano ba yung kalooban ng kanyang amang nasa langit? So ito ba yung good works? Ito ba yung religion? Ito ba yun by your own effort? Yung ba yun? Tingnan natin. So ano ba yung kalooban ng kanyang amang nasa langit? Nako, buti na lang po nasulat sa Biblia kung ano daw yung kalooban ng kanyang ama. At sinabi na mismo ni Jesus kung ano ba yung kalooban ng kanyang ama para ikaw ay maligtas. Ito po yung nakasulat sa John chapter 6 verse 40. So yung mga mahilig sa good works dyan, etong sagot po dyan. Sapagkat ito ang kalooban ng aking ama,
ang lahat ng kumilala at sumampalataya sa anak ay magkaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Ang linaw-linaw po sa verse na yan na hindi po good works ang kalooban ng Ama na sinasabi ni Christ para makapunta ka sa langit, kundi manampalataya ka lang daw sa anak, no? Na ang kalooban pala ng Ama ay sumampalataya ka sa kanyang anak na si Jesus, ikaw daw ay magkakaroon na ng buhay na walang hanggan at ikaw ay muli daw niyang bubuhayin sa huling araw. So again, nagiging malino na sa atin na there is life after death, kaya ang kamatayan po natin na hindi pa po natin katapusan. Dahil sinabi na ni Jesus na yung katawang lupa natin ay bubuhayin sa huling araw o sa ikalawang pagbabalik niya dito sa lupa. Isa pang verse, John chapter 3 verse 16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sino mang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi ka raw mapapahamak kung mananampalataya ka lang kay Kristo. Yung sikat na Bible verse na yan ay nagpapatunay na dahil sa sobrang mahal daw ng Diyos ang mga tao sa mundo, ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus at sinabi dyan, no, sino mang manampalataya sa kanya ay hindi mapapahamak, kundi magkaroon ka ng buhay na walang katapusan. So pananampalataya o paniniwala lang talaga kay Jesus ang kaligtasan. Romans chapter 6 verse 23, sabi rito, no, sapagkat kamatayan ng kabayaran ng kasalanan, ngunit libre kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. So magitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Ang linaw po, no, sabi diyan sa verse na yan, libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kapag ba regalo, binabawi o hindi? Di ba? Hindi ho regalo yung kapag binabawi. Kapag ang kaligtasan ay binigay sa'yo, bigay na po yun. Okay? Sa pamamagitan daw nino, paano makukuha? Ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Again, si Jesus na naman po ang bida ho dito, hindi po reliyon. Hindi po yung good works natin o yung pabaitan, hindi po. At yung kaligtasan daw ay libre. Walang bayad. Ang requirements mo lang is paniwalaan mo lang, ligtas ka na. Kasi manampalataya ka lang, di ba? Ang problema kasi sa ating mga tao, to see is to believe. Pero ang Biblia, ang turo niya ay to believe is to see. Para maligtas ka, maniwala ka kay Jesus bago mo marating ang langit. Kahit na hindi mo pa ho siya nakikita. So ano ba yung ginawa ni Kristo para maligtas ka? Ano yun? Bumaba lang siya rito, tapos yun lang, wala siyang ginawa. Kasi, bigyan ko muna kayo ng background, no? Kung bakit siya may ginawa. Kasi, alam niyo po ang Bible, mayroong Old Testament at New Testament. Sa Old Testament, para maging banal ka, kailangan mo talagang sumunod sa kautusan. Kailangan mo magpatay ng tupa para mapatawad ang kasalanan mo. Yan po yung Old Testament. Sa New Testament po tayo dapat. Kasi, kaya nga may New Testament dahil forfeited na yung Old Testament. Sa bagsak na kalagayan ng tao, ang tao ay naging makasalanan dahil kay Adan. Naman natin kay Adan yung pagiging estado ng pagiging makasalanan. Kaya nung una, para mapatawad ka, kailangan mo magpatay ng tupa, para mapatawad ka sa iyong mga kasalanan taon-taon, at para maligtas ka, kailangan mo sumunod sa kautusan. Which is imposibleng masunod ng tao naman talaga. Kaya ang ginawa ng Diyos, dahil ang tao ay walang kakayanan na sumunod sa kautusan ng Diyos at magpatay ng tupa taon-taon para ikaw ay mapatawad, yun ang dahilan kung bakit pinadala niya si Jesus para meron siyang tapusin. At ito ay nung niloob ng Diyos na siya ay mapako sa krus. Kaya nga ang purpose ng pagpunta ni Jesus dito sa lupa para lang siya ipako talaga sa krus. Yun talaga yung plano ho ng Diyos. At habang nakapako si Jesus sa krus, doon ay mayroong kaganapan na hindi nakikita ho ng ordinaryong tao na habang nagbubuhos ng kanyang dugo, nagkaroon ng matinding kapatawaran ang ating mga kasalanan. Si Jesus na yung naging tupa para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan. Kaya nga, di ba, merong kanta tayo dito sa simbahan, di ba, na Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. O di ba, si Jesus yung Kordero ho ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan. Doon ho kinuha ho to. Ito yung sabi ng Bible minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanal-banalan at ito ay sapat na. Hindi dugo ng mga kambing at guya ang kanyang inihandog, kundi ang sarili niyang dugo para mapatawad tayo sa ating mga kasalanan magpakailanman. So yan po ang dahilan kung bakit dakila ang kanyang pagpako sa krus. Ang pagpako niya sa krus ay hindi kwentong sarswela lamang at hindi po yun ordinaryong martyrdom. Ang pagpako niya sa krus
ay may malalim na kahulugan sa mataho ng Diyos. Nasabi dyan, no, minsan lang daw pumasok si Jesus sa dakong kabanal-banalan at sapat na raw yung pagpako sa kanya. Kaya nga ginamit dyan ng salita minsan, means once and for all. Sabi dyan, no, hindi na daw dugo ng hayop, kundi sarili na daw niyang dugo ang tumigis para maibsan na yung galit ng Diyos sa tao para mapatawad po tayo. At ang kapatawaran na yan ay hindi sa ngayon lamang, kundi magpakailanman. Sabi diyan forever Kaya forever kang forgiven. Yan yung benefit na makakamtan mo once na maniwala ka lang sa Kanya. Kaya ang gagawin mo kay Jesus is tanggapin yung regalo niya. Ang kaligtasan ay regalo lang. So, libre lang, walang bayad. Ang gagawin mo lang ay tatanggapin. Kaya ang gagawin mo kay Jesus is tanggapin yung regalo niya. Sabi ng iba, relasyon lang daw ang gagawin mo para kay Jesus para maligtas ka. Mali po yun. Hindi po napunta si Kristo dito sa lupa para maging BFF mo lang. Hindi ko ganun. Napunta ho siya dito sa lupa para ipako siya sa krus. At yung sumpang binitawan niya sa krus, yun ang tatanggapin mo. Okay? Again, yung sumpang binitawan niya sa krus, yun yung tatanggapin mo para ito yung maging regalo sa'yo. Kasi nung nakapako siya sa krus, parang ganito yung sinasabi niya Ang sino man maniwala sa akin ngayon at sa mga taong ipapanganak sa future, aking naligtas na at pinatawad na. Ginawa ko ng banal, pinagaling ko na sa aking mga sugat at pinagpalat, pinaburan ko na. Yun po yung sumpa sa krus na ginawa niya. At yun po yung tinuturo ho ng bagong tipan. Yan po yung totoong gospel. Kaya ang kaligtasan kay Jesus ay tanggapin ang kanyang regalo ng kaligtasan at kapatawaran. Ang sabi sa Ephesians 2:8 verse 9, sapagkat dahil sa biyaya ng Diyos, biyaya means regalo, okay? So, dahil sa biyaya ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ang kaligtasan ito hindi sa pamamagitan ng sarili. Hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sino man. So sabi nila dyan, no, pabaitan daw, maliwanag ho dyan na dahilan daw sa kagandahang loob ng Diyos, ang gagawin mo na lang is manampalataya, kaya ka naligtas. At hindi na kailangan pang gumawa ng mabuti para maligtas ka kasi ang tao wala hong kakayanang gumawa ng mabuti. Basahan pa rin po sa mataho ng Diyos ang ating mga mabubuting gawa. Kaya ang gagawin mo na lang is manampalataya dahil inunawa na ng Diyos na ang tao ay makasalanan. Okay? Kung pabaitan lang kasi ang basehan ng kaligtasan, alam nyo, no, maraming magiging mayabang sa langit. Ay, ako mabuti na lang, mabait ako. Hindi ako nagbibigay ng sama ng loob kahit kanino. Kaya yun, nandito ako, naligtas. O kaya iba naman nasa langit na sabihin, ay naku, mabuti na lang, nagsisimba ako linggo-linggo at nagdadasal ako, kaya ako napunta sa langit, di ba? O di ba, marami magiging mayabang sa langit kapag ganun ang kaligtasan. Kaya mabuti na lang, ang kaligtasan ay regalo na lang, libre na lang, di ba? Kaya nga ang sabi diyan, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagbalaki ang sino man. Wala po tayong pagmamalaki ko sa Diyos. Tanggap na ng Diyos na ang tao ay makasalanan. Kaya nga pinadala niya si Kristo para ipako sa krus, para mapatawad ka sa iyong mga kasalanan, pati yung mga future sins mo, di ba? At kapag napatawad ka na, doon ka na naligtas, di ba? Syempre, kasalanan lang naman ang nagdadala sa isang impyerno Ang ginawa ng Lord, pinatawad ka na forever, so ligtas ka na. Yun ay kung mananampalataya ka sa tinapos na gawa ni Kristo. Kaya nga sabi rito, no, kaya so Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan sapagkat sa silong ng langit ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. Nakasulat po yan sa Gawa chapter 4 verse 12. So kanino daw matatagpuan ang kaligtasan? Ano, kay Nanay Mary ba? Kay Confucius ba? Kay Allah ba? Sa religion ba? Sa Katoliko ba? Sa Iglesia ni Cristo ba? Sa mga born again Christian ba? O pabaitan ba? Kanino daw matatagpuan ang kaligtasan? Kay Jesus. Ang kanyang pangalan lamang ang binigay ng Diyos sa ikaliligtas ng tao. So, dito na ako magtatapos, no? Conclusion na natin, no? So, pinakita ko na sa iyo, kaibigan, ang tunay at totoong katuruan ng kaligtasan. So, para maligtas ka, ito ang gagawin mo na ayon sa Biblia. Tanggapin mo ang regalo ng kaligtasan na mula kay Kristo Jesus na tinapos niya sa krus ng Kalbaryo sa pamamagitan lamang po ng maniwala ka lang, kapatid. Yun lang ang hinihingi ng Diyos sa'yo. Paniwalaan mo lang yung regalo niya at isa ka dun sa kasamang nakapako sa krus para mapatawad tayo sa ating kasalanan. Kasama dun. Hindi po aksidente kung bakit mo napapanood ang video na ito, kaibigan. May dahilan ang Diyos kung bakit hanggang dito sa video na ito nakarating ka sa
part na ito. Now, it is your choice kung mananalangin ka ngayon o hindi. Na regalong dugo at kamatayan ang kanyang binayad sa Diyos para maligtas ka. Ito yung habang pinapako siya sa krus. Kung nais mong tanggapin siya ngayon, sabayan mo ako sa panalangin ito. Pumikit po tayo, no? Sabihin mo, Panginoong Jesus, lumalapit po ako sa iyo sa oras na ito at humingi ng tawad sa lahat ng aking mga kasalanan mula aking pagkabata hanggang sa minutong ito. Patawad po at nandito po ako, aking tinatanggap ang regalo ng kaligtasan na iyong tinapos sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. Nananampalataya po ako sa oras na ito na ako'y pinatawad mo na at sinulat na ang aking pangalan sa aklat ng buhay bago mo palikhain ang mundo. Mula ngayon, bilang pasasalamat sa iyong regalo ng kaligtasan, mabubuhay na po ako na may relasyon sa iyo. Salamat po. Ligtas na po ako sa pangalan ni Jesus. Amen. So kapatid, kung ikaw ay nanalangin at sineryoso mo ang panalangin nito, sineryoso din ng Diyos ang panalangin mo ngayon. Congratulations kapatid, ganun lang yun. Kung sineryoso mo, di ligtas ka na. Wala nang kwitis-kwitis, kalembang ng simbahan, di ba? Wala nang mga ganun. Ganun lang ho kasimple ho kapatid ang sistema ng pagkikipag-usap sa Diyos. So ang gagawin mo ay habang buhay mong panampalatayanan ito. Para lalong lumakas ang faith mo kay God, kailangan mo na ng relasyon sa Kanya. Siyempre, ang relationship ay may communication. Kung nais mo siyang kausapin o kung may kahilingin ka, mag-pray ka kay God. Magdasal ka. Kausapin mo siya kapatid. At para naman malaman mo ang reply niya at kung ano ang kalooban niya habang ikaw ay nandito pa sa daigdig, basahin mo yung Biblia kapatid. Ako naman, nandito rin ako para tulungan kang lumago sa iyong pananampalataya. Marami akong video dito sa YouTube channel, just browse around. Kaligayahan kong tumayong maging spiritual guidance mo bilang tao. Kaya insured ka na ngayon, you are eternally secured.